Muli papuri sa ating Panginoon Diyos sa napakagandang panahon at umaga na binigay niya po sa atin at tayo po muli makakapakinig nga po ng kanyang nga pong banal na tulong. Sige po mga kapatid, paalala ko lang po kung mga kapatid, ating po munang i-silent mode ang ating po mga cellphone o patayin ko na naman po tayo hinihintay na mahalagang tawag o okay. Okay po. Sige po mga kapatid, sige po. Mamaya ay nakalimutan pa natin na mamaya ipag-pray natin si Brother Regis sa kanyang kaarawan. Okay po. So, bago po lahat mga kapatid, sabihin mo muna sa tuwi mo, humanda ka na makinig ang salita natin. Sabihin niyo naman kapatid, minsan lang tayo magkita-kita sa linggo, tapos parang hindi pa tayo nagpapansinan mga kapatid. Sige po, tayo po magsipaganda na para sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umaga nga po ito, bago pong lahat. Ano nga po ulit yung paksa natin na nakaraang Sunday kung ating pong naalala ba, mga kapatid? Si Cham. Ano po tungkol kay Cham? Anak siya ni Noe. Tapos, kapatid, ang ganda ng ang ganda ng recap na yun Nakakatawa yung recap na yun meron pa bumaba ko din. Ito sa mga, napakagaling talaga ng mga kapatid Ang galing mag-recap. Sige po, ano po natutunan natin? Ano yung kinalaman ni Cham sa atin? Ba't kailangan natin pag-aralan si Cham? Mainit. Ano po ba ibig sabihin nun sa atin mga Kristiyano? Ano po ba yung pinakamensaheng pinabatid sa atin ng nakaraang linggo? Cham, ibig sabihin sa salitang Hebreo ay mainit o warm. Ano ibig sabihin po ng sa atin mga Kristiyano? Mainit saan? Sa paglilingkod, pag-ibig. Diba? Doon tayo dapat mainit maningas sa espiritu. Dapat, masigla tayo at lagi tayo, naghahanap. Diba? Sabi doon, dapat lagi tayo nagdiningas sa gawain sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Diba? Kasi ganun dapat tayo sa tao. Kapag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, diba, napakainit mong gumawa ng bagay na yun. Diba? Para bang ayaw mong paawat sa paggawa ng bagay. Higit sa lahat, dapat mga kapatid, maging mainit tayo sa paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. Para bang ayaw natin paawat kahit napakalakas ng ulan, di ba? Kahit napakaraming hadlang sa ating mga daraanan, pero still dapat patuloy pa rin ang gawain sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba yung mga kapatid? Yun dapat ang nating isa-isip mga kapatid, na maging mainit tayo, spirito, at higit sa lahat pag-ibig sa isa't isa. Amen po ba yung mga kapatid? So, yun yung paksa natin nung nakaraang Sunday. Ngayon mga kapatid, puntahan po natin. So, libang kay Sem at kay Cham, sino po yung anak ni Noe? Basahin po natin yung Genesis 9:18. Genesis 9 verse 18. At ang mga anak ni Noe na nagsilungsad sa sasakyan ay si Sem, at si Cham, at si Japet. At si Cham ay siyang ama ni Kanaan. Okay, so sa umaga nga po ito, pag-aaralan po natin, isa pa sa mga anak ni Noe ay si Japet. Okay? Japet. So, Japet, ano po ba ibig sabihin ng pangalan Japet? PBA player, yung matangkad na si Japet Aguilar. Okay? Yun po ba? Sige, punta natin siya sa salitang Hebreo. So, ano po ba ibig sabihin ng pangalan Japet ayon po sa salitang Hebreo po niya na Yefet. Yefet. So, spelling po niya is Y-E-P-H-E-T-H. Y-E-P-H-E-T-H. Yefet. Yefet. Parang naipit lang no? Yefet. Nang ibig sabihin po, ito talagang naipit, no? Talagang Yefet. Kasi naipit siya dun sa nag-open. Open. Ibig sabihin ng kanyang pangalan, opened or expansion. Okay? Opened. Past tense po Open. So, nabuksan. Expansion. Yung po ibig sabihin ng pangalang Yefet. Okay? So, nabuksan. Open. Buksan. Okay? Ngayon, puntahan po natin. So, pag narinig niyo yung salita na yun, ano kaya ang pumapasok po sa inyong kaisipan pag sinabing buksan? May pintuan. Pintuan na ba? Ganun ba palagi yun? Kapag buksan, pintuan kagad. Pwede bang huwag muna pinto? Pwede bintana muna bago pinto? Kamay? Open.
O, pag sarado, kasi kapag kasi ay buksan, sarado. Okay, so, yun yung ibig sabihin na, di ba? Sa Biblia, punta natin mga kapatid, pagka sinabi nating buksan, ano po ba yung pinaka-concept po ng banal na kasulatan pag sinabi po nating buksan o open? So, basahin natin yung Matthew 7:8. Mateo 7, verse 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutugtog ay binubuksan. Okay, so yung pala yun, tama pala yung sinasabi natin mga kapatid. Pagka buksan, pinto ang kagad. Tutok-tok. Saan naman tutok-tok? Sa bintana, katutok-tok. Okay, sabi ng banal na kasulatan, at ang tumutok-tok ay binubuksan. Okay? So, yung pinaka-concept na kapag tumutok-tok daw, syempre kapag may kumakatok, wala namang hindi mo pagbuksan. Di ba? Pagka typical na sa Kristiyano, di ba, sa tao. Di ba, kapag kumakatok sa pintuan po ninyo, alangan naman paghintayin nyo yung tumutok-tok sa pintuan, syempre pagbubuksan po natin. Yun yung pinaka-concept ng banal na kasulatan. Pag tumutok-tok, binubuksan. Ngayon puntahan na po natin, diretso na po natin kagad mga kapatid sa spiritual. Okay? Sa Kristiyano, di ba ang ibig sabihin ng pangalang Japhet, na magkahalo na yung ng Hebrew. Yung Japhet ay opened. Okay? Sabi ng banal na kasulatan, kapag tumutok-tok, binubuksan. Sa mga Kristiyano, ano-ano ba yung mga bagay na binubuksan? Puso, isip, may mga idea na kayo mga kapatid kung ano yung mga bagay na binubuksan, no? Sige, puntahan natin isa-isa yung mga nalalaman natin. Okay? Una, ang isang bagay na binubuksan, basahin po muna natin yung Lucas 13:25. Di ba? Bago po buksan, kasi isang bagay na napakalaga mahal natin di ba? Malaman po natin bago natin puntahan yung mga bagay na binubuksan. Basahin natin yung Lucas 13:25. Lucas 13, verse 25. Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitalong sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, ay mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Sabi diba ng banal na kasulatan na binasa rin kanina, pag tumutok-tok, binubuksan. Bakit ganon? Ano nangyari po dito sa talata na po ito? Na sinasabi, nung nailapat na ng puno ng sambahayan, yung pintuan, tapos may tumutok-tok, tapos sinabi, Panginoon, buksan mo kami. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Spiritually, na pag-aralan po natin ito, hindi po ba? Ano po ba ito kapag tayo naiwan sa labas? Ano yung pinaka-sasapitin po ng isang Kristiyano? Spiritually. Pahamak. Ba? Ano ba yung dapat na nasa loob tayo? Dapat nandun tayo sa loob. Na hindi tayo dapat maiwan sa labas. Ano po ba yung mga kapatid? Ayon sa pag-aaral, kasi na pag-aaralan po natin to, hindi po ba mga kapatid? Na kapag ikaw naiwan ka sa labas, alam natin pahamak yun. Pero dapat, ang isang bagay na dapat natin maisip po doon, kung dapat pala, nandun tayo sa loob, ano po ba yung loob na yun? Dapat ang Kristiyano nandoon. Bahay ng Diyos, ang bahayan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, tanong po natin mga kapatid, ganun lang ba kadali pumasok sa sambahayan ng Panginoon? O meron tayong dapat gawin? Meron ba tayong dapat buksan bago tayo makapasok doon sa sambahayan ng Panginoon Diyos? Meron, di ba? May po ba yun mga kapatid? Kasi tayo ba, nakapasok ba tayo kagad ng ganun-ganun na lang sa sambahayan ng Panginoon Diyos? O meron tayong requirements na binigay sa Panginoon Diyos para makapasok tayo doon sa sambahayan niya? Meron tayong ginawa? Meron, hindi po ba? Ano yung mga bagay na po yun? Kasi nandito tayo sa loob Siyempre, alam natin dapat yun. Nakapasok tayo sa sambahayan ng Panginoon Diyos Di ba? Ano ba yung mga dapat na buksan po muna natin bago tayo makapasok sa sambahayan ng ating Panginoon Diyos? Isip, puso, parang ganun pa rin yung sinabi kanina, no? Isa-isahin po natin mga kapatid. Una, basahin po natin yung awit 118 verse 19.
Awit 118 verse 19. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Aking papasukan, ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Isa sa mga bagay na binuksan po natin, mga kapatid, bago tayo makapasok sa sambahay ng ating Panginoon, katwiran. Buksan yung katwiran. Kasi di ba ang tao, tandaan po natin mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang katwiran. Tama po ba yung mga kapatid? Kung ang tao, hindi pa niya binubuksan yung katwiran ng Diyos sa kanya, hindi siya makapapasok sa loob ng bahay ng Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Kasi di ba magdadahilan siya at magdadahilan, mga katwiran siya ng mga katwiran ng kanyang sariling katwiran. At hindi niya tatanggapin yung katwiran na ibinibigay sa akin ng Panginoon Diyos. Kaya dapat sa isang tao, bago siya makapasok sa sambahay ng Panginoon Diyos, unang-una niya dapat buksan, katwiran. Amen po ba yung mga kapatid? Sangayon po ba tayo doon mga kapatid? Kasi di ba, tandaan natin na kahit anong pangaral natin sa tao, kahit anong ibigay natin katwiran sa kanila, kung hindi naman bukas yung katwiran ng Diyos sa kanila, baliwala lang din yung katwiran ng Diyos na ating sinasabi sa kanila. Amen po ba yun, mga kapatid? Kung minsan nga, kahit Kristiyano na, tama po ba yun? Kristiyano na eh. Nagtataka nga ako eh, nakapasok tayo sa bahay ng Panginoon Diyos, pero parang sarado yung katwiran sa atin ng Panginoon Diyos. Nakapagka tayo, sa panahon na tayo nagkakasala, at tinutuwid tayo ng Panginoon Diyos, para bang ang hirap tanggapin yung katwiran ng Diyos na sinasabi natin. Sarado. Yung katwiran ng Diyos sa atin, hindi bukas. Sabi dito buksan yung katwiran. Amen po ba yung mga kapatid? Nandito na tayo sa sambahay ng Panginoon Diyos. Dapat nakikita sa atin na bukas yung ating katwiran, yung katwiran ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, sino dito ang sarado pa ang katwiran ng Diyos sa Kanya? Sana wala na. Sabihin mo, sana bukas ang katwiran ng Diyos sa iyo. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos doon mga kapatid. Okay? Pangalawa, basahin po natin yung Gawa 14:27. Paano tayo makapapasok doon sa sambahay ng ating Panginoon? Ano yung mga requirements na ginawa natin? Gawa 14:27. Gawa 14, verse 27. At nang sila'y magsidating at matipon na ang iglesia, ay isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At kung paano binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Amen po ba yun mga kapatid? Isa sa mga bagay na dapat buksan, pintuan ng pananampalataya. Kasi tandaan natin mga kapatid, although meron nga mga tao, nakikinig sila ng katwiran, pero hindi naman nila sinasampalatayanan. Tama po ba yun mga kapatid? Nakikinig lang sila ng katwiran, pero hindi nila ito sinasampalatayanan. Kung minsan ganun din nangyayari sa atin mga kapatid. Amen po ba yun? Kumbaga para bang meron tayong mga bagay na narinig, may mga katwiran tayo narinig, pero hindi natin sinasampalatayanan o hindi natin ginaganap sa ating mga buhay. Amen po ba yun mga kapatid? Basta narinig mo lang, ay ang ganda ng katwiran na yun ng Panginoon Diyos, ang ganda na yun. Pero kapag kadating na sa application, nung katwiran na ibinibigay sa iyo, hindi mo sinasampalatayan, hindi mo tinatanggap, o hindi mo isinasabuhay. Hanggang pakinig lang. Ganun lang. Diba? Hanggang maganda lang, ay ang ganda ng katwiran, pero hindi naman tinutupad. Meron pa ba sa ating ganun mga kapatid? Tandaan natin mga kapatid, ang bawat salita ng Diyos na ating naririnig, pananampalataya natin yan. Amen po ba yun mga kapatid? As long as alam natin na salita ng Diyos ang sinasalita sa atin, dapat sampalatayanan natin mga kapatid. Kung minsan nilalabanan pa nga natin Tama po ba yun mga kapatid? Hindi mo na nga sinampalatayanan, pero unless nilalabanan mo pa. Tandaan natin, nandito na tayo sa sambahay ng Panginoon Diyos. Kaya tayo nakapasok dahil binuksan ng Panginoon Diyos yung pintuan ng katwiran sa atin at yung pintuan ng pananampalataya sa atin. Amen po ba yun? Bakit para bang kung kailan nandito ka sa sambahay ng Diyos, tsaka mo naman sinasarado yung pananampalataya mo?
Amen po ba yung mga kapatid? Kuminsan, trabaho. Kuminsan, problema sa bahay. Kuminsan, di ba? Nagdaan natin kuminsan eh. Na para bang ito yung nakakapagpasara ng pintuan ng pananampalataya mo. Di ba? Konti pagsubok lang sa'yo. Diyos, kung kailan sumampalataya sa'yo, biglang nagkaganto buhay ko. Parang sinasarado mo naman yung faith mo sa Kanya. Amen po ba yun, mga kapatid? Dumarating ba kayo sa ganong klaseng punto ng inyong mga buhay? Sana hindi na, kapatid. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay na po. Okay? So, pangalawa. Pangatlo. Basahin po natin yung Colossus 4:3. Colossus 4:3. Colossus 4, verse 3. Natuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito may mga tanikala ako. Amen po ba yung mga kapatid? Isa sa mga bagay na dapat buksan sa atin o sa isang tao, pinto ng salita. Tumatanggap ka na ng katwiran, sinasampalatayanan mo na yung mga katwiran na sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Ngayon naman dapat, buksan ng ating Panginoon Diyos sa iyo, yung pinto ng salita sa buhay mo. Na dapat yung mga bagay na iyong sinasampalatayanan, yung mga katwiran na iyong tinatanggap, dapat sinasalita mo rin sa ibang tao. Amen po ba yun, mga kapatid? Amen. Tanong, nakapag-share po ba kayo, mga kapatid? Ang pag-share ng salita ng Panginoon Diyos, hindi yan gawain lamang po ng mga tagapagturo at ang manggagawa, kundi ng buong kapatid. Kaya, kapag ang isang kapatid, para bang nangingimi siyang magsalita, hindi bukas yung pinto ng salita ng Diyos sa kanya. Sarado. Kung baga parang nahihiya siyang magbahagi ng salita ng Diyos, sabi dapat bukas yung pinto ng salita ng Diyos sa atin. Tanong, nakakapag-share po ba kayo? Dapat nakakapag-share tayo. Dahil yung mga bagay na ating naririnig sa Panginoon Diyos, marapat lang marinig din ng ibang mga tao. Amen po ba yung mga kapatid? Huwag mong ipagdamot yung faith, yung salita ng Diyos na nasa iyo. Dapat buksan mo yung pinto ng salita ng Diyos sa iyo. Amen po ba yan, mga kapatid? Kuminsan kasi para bang ang bukang bibig na ng isang kapatid, puro yung mga usapan dito sa sanlibutan eh. Tama? Hindi man lang isinisingit po. Ang samangan sabi, isinisingit eh. Dapat nga, ayun yung maging topic eh, hindi isinisingit lang. Diba, yun yung main topic nyo, yung main na pinag-uusapan nyo, main conversation nyo. Hindi yung singit lang. Eh kung minsan nga, sige kahit singit lang, hindi pa magawa. Diba? May problema nga to, usapan nila ganito. May problema sa tahanan. Anong sabihin mo? Dapat lumayas ka na. Ganun ba yun? Hindi mo man lang sabihin, sabi ng Panginoon Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, di ba? Yung mga magulang. Hindi mo ba kayang sabihin yun? Kahit ganun, sa mga ganun, simpleng mga bagay. Di ba? Usapan, ang pagkain. Ay, sarap-sarap ng dugo eh. Sa amin, hindi kasi kami kumakain ng dugo eh. Sabi kasi ng banal na kasatan, ganito. Hindi mo ba kayang isingit ng ganun, yung mga ganung klaseng usapan? Singit na nga lang eh. How much more pa kaya kapag yung main conversation na? Ganun. Hindi mo ba kayang mag-handle ng ganung klase ng usapan? O baka magsingit ka ng mga makasanlibutan. Ganun minsan na nangyayari eh. Sarado yung pinto ng salita. Dapat bukas kasi yun, mga kapatid. Amen po ba yun, mga kapatid? Tanong ko sa inyo, sarado po ba yung pinto ng salita sa inyo ng Diyos? Sana hindi. Dapat bukas. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Diba? Kaya nga sa atin, dapat hindi tayo nahihiya magpasalamat. Amen po ba yun? Sa lahat ng kabutihan, pagsubok na binibigay sa ating Panginoon Diyos, dapat huwag natin ikahiyang ipagpasalamat yan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Okay. So ano pa? Ano pa yung mga bagay na
dapat buksan sa atin. Basahin natin yung awit 40 verse 6. Awit 40, verse 6. Hain at sundog ay hindi mo kinaluluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan. Handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Okay. Ano daw po yung dapat bukas sa atin, mga kapatid? Yung ating pakinig. Amen po ba yun? Hindi lang ito sa panahon ng nung kung kailan may nagtuturo sa harapan, kahit sa panahon na tayo ay tinutuwid ng ating Panginoon Diyos. Kasi kung minsan, kaya sabi natin, Kristiyano tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Pero kapag dumating sa atin na tayo ay tinutuwid, nagiging sarado yung ating mga pakinig. Amen po ba yung mga kapatid? Kung minsan pa nga, ganito pa yung ginagawa eh. Puntahan natin yung Isaiah 50, verse 5. Hindi na nga nakikinig, ganito pa yung kanilang ginagawa. Isaiah 50, verse 5. Isaiah 50, verse 5. Binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pakinig, at ako hindi naging mapaghimagsik o tumalikod man. Di ba? Hindi ako naging mapaghimagsik o tumalikod man. Hindi nga mapaghimagsik, pero umalis ng tahanan, bumalik gabi na yata. Dapat marunong tayong makinig ng salita, mga kapatid. Di ba? Oo, tanggap natin yung salita ng Panginoon Diyos na tinuturo every Thursday, every Sunday. Pero, bakit ganun? Kapag dumarating tayo sa panahon na kung kailan tayo tinutuwid ng Panginoon Diyos, para bang ang hirap pakinggan ng katwiran ng Panginoon Diyos. Magagalit pa sa iyo kapag pinagsasalitaan mo ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Nararanasan po ba natin yun? Dinadanas niyo po ba yun? Na kapag meron kayong mga tao o mga kapatid na pinagsasalitaan ninyo ng salita ng Panginoon Diyos, hindi kayo pinakikinggan. Worse, inaaway pa kayo. Ba? Naasarap pa kayo. Meron bang ganun? Naranasan niyo po ba yun? Or, balik na rin natin. Kayo yung hindi nakikinig. Tapos kayo yung mapanghimagsik ang puso. Hindi pinakikinggan yung salita ng Panginoon Diyos. Kayo ba yon? Sino kayo sa dalawa? Kayo yung nagsasalita ng salita ng Diyos na hindi pinakikinggan? O kayo yung hindi nakikinig ng katwiran ng Panginoon Diyos at mapanghimagsik kayo? Parehas kung minsan. Di ba? Ganun kasi nangyayari eh. Sunday, tanggap natin lahat kasi wala na kami magagawa kasi ako nagsasalita rito eh. Amen po kayo mga kapatid. At yung Diyos ang nagbibigay sa atin ng mensahe. Tanggap natin. Pero bakit ganun? Kapag tayo tinutuwid na, saan nagiging sarado yung ating pakinig? Doon nga yung mas higit na nakikinig tayo. Sa panahon na tayo tinutuwid dahil alam natin na yung Diyos ayaw tayong nandoon sa sitwasyon na yun na nagkakamali, na nagkakasala. Kaya tayo tinutuwid. Bakit yung pa yung time na hindi ka nakikinig? Amen po ba yun mga kapatid? Sana bukas sa atin yung pinto ng pakikinig sa atin. Hindi lang sa panahon ng pananambahan, kundi kahit sa panahon na tayo ay tinutuwid ng ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating kapwa kapatid ay hindi naman nanggagaling sa kanya at hindi naman siya magbe-benepisyo nun eh. Amen po ba yung mga kapatid? Kundi, benepisyo yun nung taong pinagsasabihan. Amen po ba yung mga kapatid? Ano naman mapapala namin kung pagsabihan namin kayo? Di ba? Kasi alam naman natin eh, kanya-kanya ang ating kaligtasan. Di ba? We are doing ourselves yung ating sarili nating pagkaligtas. Tama? Ano naman mapapala ko kung pagsabihan kita, kung di mapakinggan yung sabihin ko. Tama? Dapat maisip natin yun mga kapatid. Huwag tayo maging sarado sa pakikinig ng mga saway ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun mga kapatid? Sige, sabihin mo sa tabi mo, makinig ka ng saway ng ating Panginoon Diyos. Makinig tayo sa saway ng Panginoon Diyos. Amen po ba yun mga kapatid? Okay? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay na po yun, mga kapatid. Sa ano pa dapat buksan, maliban sa pakikinig natin? Basahin natin yung Lucas 24, verse 31. Lucas 24, verse 31.
at nangabuksan ang kanilang mga mata, at siya'y nakilala nila, at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Okay. Sabi daw po, ang po daw dapat bukas sa atin, mga kapatid. Mata. Bukas ba mga mata natin? Gising ba kayo? O, literal mo na, gising ba kayo, mga kapatid? Baka mamaya natutulog na kayo habang nagtuturo sa atin yung ating Panginoon Diyos. Okay, literally. So, bukas naman mga mata natin. May po ba yung mga kapatid? Spiritually. Bukas ba mga mata natin, mga kapatid? Paano natin malaman na bukas yung ating mga mata? Nakikita mo yung tama at mali, pero ang mali ang pinupuntahan. So, nakikita mo naman di ba? Ito yung tama, ito yung mali, pero yung mali yung pinupuntahan. At least bukas, di ba? Ganun ba yung mga kapatid? At least bukas, di ba? Nakita mo naman, ito yung tama, ito yung mali, pero yung mali pa rin yung ginawa. O, tama pa rin. O, bukas pa din. Ganun ba yung mga kapatid? Kasi tandaan natin mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan sa Mateo 6:22. Basahin nga natin yun. Mateo 6 verse 22. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Amen po ba yung mga kapatid? Ang mga mata niyo po ba tapat? Bukas nga, hindi naman tapat. Bali, wala din. Dapat bukas, at the same time, tapat ang iyong mata. Dahil tandaan natin, kung ano ang nakikita ng ating mga mata, yun ang pumupuspos. Di ba? Yun yung ano yung para bang, kung ano yung nakikita tayo, para bang ayun yung nagiging initial na reaction ng ating body na gagawin. Kung ang katawan mo o yung mata mo, lagi mo itinitingin sa masama, di ba ang tao, masama din yung kanyang ginagawa. Di ba kaya nga yung bata, natututo siya sa pamamagitan ng pag-o-observe sa mga bagay na kanyang nakikita. Kung ano nakikita ng bata na ginagawa ng matanda, yun ang kanyang gagayahin. Tama? Kaya kuminsan kung mga bata, hindi mo rin masisisi kung bakit nagiging ganun yung kanilang ugali. Kasi yun ang nakikita nila sa kanilang environment. Pero kung yung environment niya, baka Diyos, hindi magiging ganun yung reaction ng bata. Lalaki siyang may takot sa Diyos. Pero kung yung bata lumaki sa mga ganung klase ng mga environment, may laging nagiinuman dito, may nagsusugal doon, may nag-aaway dito, di ba? Tapos nakikita niyo sa mga kalaro niya, kung maglaro, para bang normal lang sa kanila yung larong suntukan. Magiging normal lang din sa buhay ng bata yung panununtok. Yung paggawa ng mga violenteng mga bagay. Di ba? Ganun din sa ating mga Kristiyano. Amen po ba yun? Kung yung mata natin, hindi siya nakatingin sa ating Panginoon Diyos, at nakatingin ito sa mga bagay na meron dito sa sanlibutan, hindi lang yung basta tingin na yung para bang napahapyawan mo lang ng mata mo, hindi ganun. Kundi parang nakatitig ka. Tandaan natin mga kapatid, sabi po ng Matthew 6:21, ang ilawan ng katawan ay ang mata. So ang nakikita ng mata mo, puro kasamaan. Paggawa ng kasamaan, tapos iyon ay ina-adapt mo. Pangit ng bukas nga, pero ang pangit naman ng mata mo. Ba? Meron pa mamaya, meron pa rito nanonood pa ng mga porno. Meron pa ba mga kapatid? Wala na, pero magkakaroon pa lang ulit. Ganun ba, mga kapatid? Naka-delete lang, pero mare-recover din. Diba? May card recovery Diba? Ganun ba yung mga kapatid? Kapag nasa church, naka-delete, pero kapag nasa bahay, card recovery lang. Saglit na saglit. Wag, meron pang ganun mga kapatid. Diba? Sugal, baka may nagsusugal pa dito, mga kapatid. Kahit manood, di ba, sabi, kung ano yung tinitignan mo, yun yung magiging initial reaction ng iyong katawan. Kung ikaw nanonood ka ng mga sugal, baka mamaya, mahikayat ka sa sugal. Or else, karamihan sa atin, computer. Titig na titig sa computer. Puyat ang inabot, hindi nakapagsamba dahil sa computer. Diba? Nagmumukhang zombie na, sa computer. Tandaan natin mga kapatid, sabi ng Matthew 6:22, ang ilawan ng katawan ay ang mga mata. Kung tapat nga ang inyong mga mata, ang buong katawan ay mapupuspos ng liwanag. Amen po ba yun mga kapatid? Sana ganun tayo mga kapatid. Bukas ang ating mga mata at the same time, tapat.
tayo kung tumingin. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay na po yung mga kapatid. So ano pa dapat bukas sa atin? Basahin natin yung Lucas 24:45. Lucas 24, verse 45. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Okay, so ngayon naman, ano daw po dapat bukas? Pag-iisip. Okay? Dapat bukas yung ating pag-iisip. Kasi, di ba nakakatanggap tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid? Amen po ba yung mga kapatid? Dapat bukas yung ating pag-iisip. Kasi tayo puspos ng aral ng ating Panginoon Diyos eh. Yung hindi siya yung as in open, yung siya sabi natin bukas ang pag-iisip, yung understanding mo malawak. Amen po ba yung mga kapatid? Di ba sabi, yung pangalan Japet, open and expansion. Okay? Bukas nga yung ating pag-iisip, pero hindi naman ganoon kalawak kung minsan. Para bang, yung mga bagay na nangyayari ito, parang hindi natin lubos maunawa. Diba? Tulad ng mga problemang dumarating sa atin. Kaya napapasama tayo sa Panginoon Diyos eh. Kahit marami tayong problemang dumarating. Pero dahil sa bukas ang ating pag-iisip, nauunawa natin, ang Diyos, tandaan natin, sabi niya sa kanyang mga sulatan, ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa mga natatakot sa Kanya ay nagkakalaki-laki para sa kabutihan. Di ba? Kasi kung minsan para bang, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Kung kailan sumampalataya sa Panginoon Diyos, ganun na nangyayari. Di ba? Hindi na pag-uunawa eh. Yung mga bagay na nangyayari sa Kanya eh. Para bang ang laging blame na mga nangyayari sa buhay mo, yung Diyos. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Amen po ba yung mga kapatid? Dapat bukas yung ating mga pag-iisip. Diba? Kuminsan nga eh. Ito yung parting nakakalungkot sa atin, no, mga kapatid. Nauunawa natin yung mga salita ng Panginoon Diyos. Pero pagka tinitignan na natin yung mga nangyayari sa buhay natin, para bang tapos yung mga nakikita pa natin sa mga kapatid, para bang nagiging sarado yung pag-iisip natin sa kanila. Yung understanding natin sa mga kapatid. Amen po ba yun? Kumbaga, bakit siya ganun? Di ba, ang araw natin ganito, pero bakit siya ganun? Para bang hindi tayo pumapasok dun sa pang-unawa sa kanila, mga kapatid. Kumbaga, para bang imbis na tulungan mo, unawain siya doon sa sitwasyon niya, ang ginagawa mo, inaano mo siya, lalo mo siyang dinadown, at the same time, para bang nagiging katitisuran siya sa harapan mo. Amen po ba yung mga kapatid? Ganun ba yung bukas ng pag-iisip o yung understanding? Tsaka isang bagay ng mga kapatid, dapat, kung tayo, nakaunawa tayo ng salita ng Panginoon Diyos, natutuwa tayo kapag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon Diyos, dapat bukas yung ating pag-iisip. Paano bukas? Paano natin malalaman bukas yung ating pag-iisip kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon Diyos? Dapat ganito yung ating damdamin. Basahin nga po natin yung Lucas 24:32. Lucas 24, verse 32. At sila'y nangagsabihan, hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? Hindi po ba yung mga kapatid? Dapat ganun yung damdamin natin. Sinasabi natin, ang ganda ng aral natin, tama yung aral natin. Pero bakit kung minsan, sa pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, para bang kung minsan kinatatamaraw pa natin puntahan? Kung minsan, tinutulugan pa natin. We are proclaiming na napakaganda ng aral na sinasabi sa atin sa tuwing linggo, tuwing Webes, pero baka bukang bibig lang yan, baka hindi mo talaga napakinggan yung salita ng Panginoon Diyos kasi tulog ka na. Siya sabi lang, ang ganda, pero pag tinanong sa'yo, ano yung napag-aralan? Basta maganda siya. Hindi ko lang masyado naintindihan, pero maganda siya. Bakit hindi mo siya masyado naintindihan? Nakatulog yata ako doon. Patay, ang Kristiyano. Sinasabi ng ganda ng aral, pero tinulugan yung aral. Or worse, hindi talaga mismo pumunta sa pagkakatipon. Ganun ba yun? Para ba kung minsan, ito yung nakakapanghina sa
sa part namin na ang ganda-ganda ng tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos, pero bakit ganoon? Para bang walang kasabikan sa mga kapatid na dapat magpursige silang pumunta ng araw ng Sunday para makapakinig ng salita ng Diyos. Pero, tingin naman ngayon mga kapatid, ilan ang absent sa atin? Every Sunday na nga lang, isang beses sa isang linggo. Hindi ba natin kaya paglaanan ng araw ng Panginoon Diyos para makapakinig tayo ng sinasabi ng ang gandang mensahe ng Panginoon Diyos? O hanggang ganda na lang ikaw? Hanggang sabi ka na lang, ang ganda. Pero hindi ka naman pupunta. Para bang ang napakadali lang sa atin na i-give up yung araw ng Sunday na hindi tayo pumunta at hindi makinig. Ganun ba yun, mga kapatid? Ganun ba yung bukas ang pag-iisip? Kasi pag sinabi natin bukas ang pag-iisip, natututo siya, natutuwa siya sa mga bagay na kanya natututunan sa harapan ng Panginoon Diyos. Ganun ang bukas ang isip. Kapag bukas ang isip mo, lalo ka pang magtsatsaga at talagang magbibigay ka ng panahon para makapunta sa gawin at makapakinig at matuto ulit. Ganun ang bukas ang pag-iisip. Tanong, bukas ba talaga ang pag-iisip natin, mga kapatid? Ganun ba tayo kasabik na mapakinggan ang aral ng salita ng Diyos? O gano'n na natin kadali na ipagpaliban yung aral ng Panginoon Diyos? Kasi kapag gano'n ang ugali natin, mga kapatid, hindi bukas ang inyong pag-iisip. Amen po ba yung mga kapatid? Nakakalungkot pero kuminsan yun ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Sige nga, sabihin mo sa tabi mo, buksan mo pag-iisip mo, kapatid. Buksan mo. Buksan mo. Tanggalin na natin yung pagsasarado ng pag-iisip. Dapat magkaroon tayo ng laging kasabikan sa aral ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay na po yun. So, yung pa isang bagay na dapat bukas sa atin, mga kapatid, pag-iisip. Sa pa, basahin natin yung Gawa 16:14. Gawa 16 verse 14. At isang babaeng nangangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag na kabanalan ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Amen po ba yung mga kapatid? Ano pa daw po yung isang dapat na bukas sa atin mga Kristiyano? Puso. Dili mo si Lydia, mangangalakal siya pero nung pinagsasalitaan siya ng mga aral ng Diyos ni Pablo, bukas yung kanyang puso doon sa mga sinasabi ni Pablo. Sa atin kaya, mga Kristiyano, kapag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, bukas ba puso natin? O baka mamaya habang pinapangaralan tayo ng Panginoon Diyos, nagre-rebelde na yung puso natin. Close. Diba? Tinatanggap mo nga, ginagawa mo nga yung sinasabi sa'yo ng Panginoon Diyos, pero meron kang mapanghimagsik na puso. Diba? Kuminsan ganun Ginagawa nga yung sinabi sa kanya ng Panginoon Diyos, pero hindi naman bukas yung puso. Wala din. Amen po ba yun, mga kapatid? Kuminsan, ganyan yung nangyayari. Ito yun Ito yung isang bagay na dapat lagi nating isa-isip, mga kapatid. Diba? Yung Diyos, lagi tayong inuunawa. Pero kapag ang Diyos gumagawa ng mga bagay na para bang ang tingin natin, hindi maganda, pero para ikabubuti natin, para bang hindi natin maunawa yung Diyos sa bagay na yun. Bakit kaya ganun yung Diyos? Natatanong yung sarili natin. O kaya kung minsan, dumarating sa punto na pinagsasalitaan tayo, inuunawa kayo ng mga tagapagturo natin. Pero pag sila naman, para ba ang hirap nilang unawain kung minsan? Hindi inuunawa. Natulad ng sinasabi dito sa 2 Korinto 7:2. Punta nga kayong sinabi nga po na yun.
Ikalawang Korinto 7 verse 2. Binuksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin ipinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Ano po sabi daw? Buksan ninyo sa amin. Ano daw po? Ang inyong puso. Amen po ba yung mga kapatid? Dapat ba lagi na lang kayo ang inuunawa at hindi kayo manguunawa? Mga kapatid. Dapat parehas. Amen po ba yung mga kapatid? Kasi kung minsan ganun ang nangyayari sa atin eh. Bakit ganun naman yung mga ministro? Bakit ganun naman yung mga magagawa? Bakit ganun naman? Yung ganun lang ginagawa, yung pamamahala. Kung minsan para bang hindi natin maunawaan at hindi talaga inuunawa, kahit na ilang beses nang pinaunawa o ipinaliwanag, para bang ang hirap unawain ng kapatid. O bakit tayo nandito? Ang layo-layo, ang dami kapatid maapektuhan. Di ba ganun? Ganun yung nangyayari minsan eh. Yung hindi inuunawa kung bakit nagiging ganun kuminsan yung mga desisyon ng pamamahala. Diba? Ito nga, medyo nakakaano talaga siya sa atin, mga kapatid. Ano ba eh, para bang kapag kayong for the benefit of mga kapatid, para bang kapag ka sila, may mga bagay silang kuminsan, lihis sa pananampalataya, di ba inuunawa natin sila sa ganong klase talaga? Ay, dala niya ng kahinaan nila. Ay, hindi, kasi ganito yung nangyari eh. Kaya hindi sila nakapunta. Inuunawa natin eh. Pero ba't ganon kapag kuminsan, nasa part naman ng ministro, hindi sila nagkakamali, wala silang ginagawang masama, pero kapag meron silang ginagawang isang hakbang, desisyon o plano, bakit naman ganun? Yung nagiging particular na tanong ng isang kapatid. Bakit ganun ang kanila na pagkasundan? Bakit hindi nilang ganito? Di ba? O yung kuminsan dumarating kami sa mga punto na kuminsan nagagalit kami, nakikita ng mga kapatid. Ganun ba, ministro? Hindi man lang ba? Siguro, kaya siya nagalit kasi ganito. Para bang nagkukulang ng pangunawa yung isang kapatid sa kanyang kapwa kapatid. Amen po ba yung mga kapatid? Ito nga eh. Kaya kuminsan, para bang isa sa mga nagiging kapag nagbibigay ako ng mga... Kasi ito yung nakitutunan ko lang itong buwan na to. O nga dapat pala, malawak yung pangunawa natin pagdating sa mga kapatid. Kasi alam naman nila yung aral eh. Alam naman nila yung magiging pananagutan na sa Panginoon. Kasi kahit sabihan natin ng sabihan, ay alam naman din na naman nila yung sinasabi natin. Diba? Pero, para bang umano sa akin na, sige, pagka mag-alo na ako ng yung mga ganong klase ng mga advices, sabi ko, Anis, ikaw, bahala ka. Alam mo naman yung aral. Alam mo naman magiging pananagutan mo kung piliin mo ito, kung piliin mo ito. Diba? Basta kami, pinapaalalahanan kami sa bagay na po yan. Pero kung isa, kahit ganun na ikaw magpaliwanag, malumanay ka na magpaliwanag sa kapatid, para ba lumalabas pa rin kaaway ka pa rin talaga nila? Diba? Saan ba kami lulugar? Doon sa mag-a-advise kami sa iyong salita ng Panginoon Diyos na malumanay o doon sa isang parang nagsasaway kami? Kasi parehas din yung nagiging initial reaction ng kapatid eh. Sawayin mo sila may kabagsikan, kaaway ka nila. Sawayin mo sila malumanay, kaaway ka pa rin nila. Saan kami lulugar doon mga kapatid? Sabi na nga sa amin, sige alam mo naman yung aral eh. Basta, ito yung magiging yung mangyayari sa iyo kapag di ba? O, nasa inyong desisyon, nasa inyo pa rin naman talaga desisyon, mga kapatid. Amen po ba yun? Ano sabihin namin sa inyo? Ito gawin mo, pero ikaw pa rin bahala kung anong gagawin mo. Diba? Basta ito yung sabi ng Panginoon Diyos. Pero kung minsan para bang kahit na ganun na sinasabi mo, malumanay ka na magsalita, kaaway ka pa rin nila. Saan ba kami lulugar doon, mga kapatid? Nasaan yung pang-unawa ninyo sa amin? Yun naman yung tatanong ko sa inyo, mga kapatid. Nasaan naman yung pang-unawa ninyo para sa mga tagapagturo po? Tandaan nyo mga kapatid, kanya-kanya tayong kaligtasan dito. Okay? Wala kami mapapala kung pagsabihan man namin kayo. Ang ginagawa lang namin, yung tungkulin namin sa harapan ng Panginoon Diyos.
Pero, sabi nga ni Pablo magiging kaaway talaga kami. Magiging kontrabida kami sa ilang mga kapatid. Dahil sa katwiran ng Panginoon Diyos na daladala namin. Kaya ito yung sinasabi namin sa inyo mga kapatid. Diba? Isa sa mga bagay na dapat buksan. Buksan nyo naman yung puso ninyo sa amin, mga kapatid. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya niyo po ba yung madali? Mahirap po ba yung gawin sa amin? Kami nga, tingnan nyo mga kapatid, kung gaano kami ka-down, kung gaano kami ka-approachable sa mga kapatid. Diba? Unlike doon sa mga ibang relihiyon na nalalaman natin, di ba? Kung papaan, hindi na natin hinihiling na ganong klase ng ng ganong klase ng pagrespeto na kapag daraan kami, babatiin niyo kami, hindi na ganon, hindi na kailangan ng ganon pa, na para bang magmamano pa kayo para magbigay galang lang sa amin, hindi naman kailangan ng ganon Ang kailangan lang namin, unawain niyo kami, buksan ninyo ang puso ninyo sa amin. Mahirap ba yun, kapatid? Or lalabas na lang kaming palaging kontrabida sa inyo? Mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, ang sinasalita namin hindi galing sa amin. Galing sa Diyos. Kaya kapag kayong Diyos na nagsasalita sa atin, binaliwala mo na yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen po ba yun? Speaker lang naman kami ng Diyos kung tutuusin. Amen po ba yung mga kapatid? Sana buksan ninyo yung puso ninyo sa amin, mga kapatid. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid. Okay? So, yun yung mga bagay na dapat buksan sa atin. Isa pa pong bagay na dapat buksan, basahin po natin yung Isaiah 26:2. Isaiah 26 verse 2. Buksan ninyo ang mga pintuang bayan upang mapasukan ng matuwid na bansa na nag-iingat ng katotohanan. Amen po ba yung mga kapatid? Ano pa yung isang dapat buksan? Pintuang bayan. Okay? Bakit kailangan buksan daw po? Para makapasok yung salita ng Diyos sa bayan na po iyon. Tanong mga kapatid, handa ba kayong paggamit yung tahanan po ninyo para sa gawain ng Diyos? Amen. Kasi pintuang bayan yun pintuang bayan yun. Kasi pagka sila, nangangaral sila, per city at per town. Di ba? Meron kasi mga town sa panahon nila na hindi talaga sila tanggap. Di ba? Babati pa sila pagbabantaan ng kanilang mga buhay. Sa ating mga Kristiyano, handa ba kayo na gamitin ang inyong tahanan para sa gawain ng Diyos? Kasi para ba kuminsan, pinagamit nga, pero pakiramdam naman hindi welcome. Masama ang loob. Bakit naman nandito sila? Ay, good morning po, brother. Nandito na naman sila. Makalat na naman sa bahay. Ganun ba yun, mga kapatid? May mga ganun ba mga kapatid? Diba? Pinapasok nga, pero at the back of his mind, ganun naman yung mga iniisip. Eto na naman sila, mauubos na naman yung pagkain natin. Ganun ba yun, mga kapatid? Pagkain ka agad, no? Ganun ba yung mga kapatid? Diba? Konsumo na naman sa kuryente, wala namang binibigay. Diba? Dudumi na naman yung bahay namin. Diba? Dami na naman tao. Maingay na naman sa tahanan namin. Diba? Pinapasok mo nga, ganun naman ang kaisipan mo. Bukas ba ang pintuang bayan talaga sa inyo? Parang pilit na bukas lang Yung parang napakakita din ng pagkaabukas ng pinto Amen po ba yung mga kapatid? Dapat hindi ganun mga kapatid. Sa amin talaga, kung pupunta kayo sa bahay namin, bukas yung pintuan kasi wala pa kami pintuan. Kasi under renovation pa talaga yung bahay namin. Matagal na. 1 year ago, bago pa masundan ulit yun. Wala pa Diba? 3 years na siyang pinapagawa pero hindi pa tapos. Out of budget Pero bukas siya mga kapatid
24/7 yun. Bukas na bukas yung gintuan nun. Pati bintana, bukas yun. Diba? Kung magagawain doon sa bahay namin, pwede na pwede kasi napakaluwag sa tahanan po namin. Yun nga lang ang sitwasyon natin. Medyo open space lang talaga din yung bahay namin. Kaya medyo nakangamba nga ako sa mga, mga gamit namin. Yung laptop, yung mga bagay na po yun. Kasi bukas na bukas eh. Ha? Pero open niya para sa gawain ng Panginoon doon eh. Ha? Pero sa atin kaya mga kapatid, nagamit na ba yung bahay ninyo para sa gawain ng Panginoon Diyos? Nakapag-invite ka ba ng mga bisita na pwede natin mapangaralan sa tahanan ninyo? Or kapag nagplano ba ang iglesia na gamitin ang tahanan ninyo para sa gawain, open ba yun? Open lang. Pero baka masama pa ang loob. Huwag naman ganun, kapatid. Amen po ba yung mga kapatid? Sana open. Sa kanila, pwede tayo mga nalandayang baha nga lang. Open nga, baha naman. Diba? At least open sa gawain ng Panginoon Diyos. Diba? Kasi kuminsan para bang yung gawain ng Diyos, para bang hindi siya fully na-execute sa isang tahanan kapag ganong klase ng treatment ang meron sa bahay na iyon. Yung parang hindi talaga welcome ang gawain ng Diyos. Kahit sabihin natin pinapasa tayo, pero ramdam natin. Tama po ba yung mga kapatid? Ramdam natin hindi tayo welcome kung minsan. Diba? Totoo po. Diba? Basta gawain sa Panginoon Diyos eh. Diba? Parang saglit na oras lang naman ang gawain eh. Tama po ba yun mga kapatid? Magdumi man pero konti lang. Di kapag madumi, sabihin maglilinis kami. Di maglilinis naman, di ba? Ulang pagkain, okay lang yan. Di bakas-bakas tayo. Di ba? As long as open ang tahanan mo, as long as yung tahanan mo open sa gawain ng Panginoon Diyos, yung mga problema na yun, sige, Diyos na bahala doon. Di pagtulong-tulungan natin solusyonan. Hindi po ba yung mga kapatid? Kasi naman, open nga yung tahanan mo, pinatuloy mo nga sila, pero gano'n naman ang kaisipan natin. Baliwala din yung ginawa mo. Amen po ba yung mga kapatid? Sana bukas yung tahanan natin sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, yun yung mga bagay na dapat bukas sa atin. Kasi tandaan natin, kapag yung mga bagay na po yun, nananatiling bukas sa buhay natin mga Kristiyano, tatamuhin natin yung isang pagbukas na mangyayari sa hinaharap. Ano po yun? Bukas naman yan. Bukas naman. Hindi, ngayon na natin pag-usapan. Ngayon natin pag-usapan mga kapatid. Although yun ay sa hinaharap pa, pero kung mananatili tayong bukas, yung mga bagay na yun sa puso, mata, pag-iisip, ang unawa natin, bahay natin, sa ating mga buhay, ang Diyos naglaan din ng isang bagay na bubuksan sa atin sa hinaharap. Ano-ano po yun? Basahin natin yung Apokalipsis 20 at talata po ay 12. Revelation 20 verse 12. At nakita ko ang mga batal, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Amen po ba yan mga kapatid? Isang aklat ng buhay ang bubuksan sa hinaharap. Para i-review yung mga ginawa nating kabutihan dito sa sanglibutan. Amen po ba yan mga kapatid? Kapag yung binuksan, talagang mabubuksan yun eh. Amen po ba yan mga kapatid? Bubuksan talaga yun eh. Ang problema lang kapatid, kapag binuksan ba yun, may makikita ba sa yung magandang gawa? Ayun ang magiging tanong natin mga kapatid. Dapat meron. Amen po ba yun mga kapatid? At dapat marami. Maraming nakasulat doon na ginawa mong kabutihan doon sa aklat ng buhay na po yun. Amen po ba yun mga kapatid? Nakakaya sa harapan ng Panginoon Diyos, kaya nahaharap ka doon sa luklukan niya. Tapos pagbukas ng aklat ng buhay, anong ginawa mo?
May ginawa ka ba? Nabuhay ka ba? O isa ka lang sa mga naaga? Wala eh. Di ba? Baka mapahiya ka. Sa harapan ng Panginoon Diyos, mapahiya ka habang inuukuman yung lahat ng tao doon. Tapos mapahiya ka pag harap mo ng nabasang magandang ginawa ng taong ito. Nakakahiyang humarap yun sa harapan ng Panginoon Diyos. Diba? Baka mamaya, doon pa nga doon sa may listahan ng Panginoon, aklat ng buhay, no, wala yung pangalan mo. Nasaan yung pangalan mo dito? Ay, wala. Burado, oh. Naka-correction tape yung pangalan mo. Oh. Naka-X. Nakakalungkot yung mga kapatid. Kasi ito talagang bagay ito, mangyayari ito sa hinaharap. Ang nakalulungkot lang, kung nandoon ka sa aklat ng buhay, kung meron kang ginawang maganda o wala. Dapat meron at marami. Maraming bagay kang ginawa na mabuti dito sa sanlibutan. Amen po ba yung mga kapatid? Ba? Pinagmamalaki, no? Kristiyano ako dito sa sanlibutan. Kristiyano ako. Pagdating mo sa luglugan, anong ginawa mo? Wala. Kristiyano ka ba? Magiging tanong pa sa'yo ng Panginoon Diyos yun eh. Diba? Nakakalungkot. Nakakalungkot yung mga kapatid. Sana may nakasulat sa atin. Tandaan natin mga kapatid, ang bawat mabuting ginagawa ng isang Kristiyano, kahit itong pagkakataon na ito mga kapatid, nakatala ito sa aklat ng alaala ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun mga kapatid? Kaya kung walang itatala ang Panginoon Diyos, kung wala ka namang ginagawa. Amen po ba yun mga kapatid? Dapat may gawin tayo mga kapatid. Amen po ba yun? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, pagbukas noon, kasi bago buksan yung mga aklat, binuhay na muna, di ba? Ito muna yung dapat mangyari sa atin eh. Ito kasi muna yung unang mangyayari po sa atin. At nanawa, ang bawat Kristiyano sa umaga nga pong ito, mapabilang dito. Basahin natin yung Ezekiel 37:13. Ezekiel 37 verse 13. At inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking binuksan ang inyong libingan, at aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan, o bayan ko. Ito po ba yung mga kapatid? Ano po ba tinutukoy dito mga kapatid? Alam niyo po ba ito? Mga kapatid, ano po ba tinutukoy dito na bubuksan ng Panginoon Diyos? Binuksan yung libingan. Para saan? Para tayo ay buhayin at makapiling ang ating Panginoon Diyos doon sa sangkalangitan. Amen po ba yung mga kapatid? Mapasama tayo sa unang pagkabuhay na maguli. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan ng ating Panginoon Diyos. Kasi kapag ikaw, nanatili pa rin sarado ang libingan mo sa panahon na po iyon na nagbubukas sa Panginoon Diyos, delikado ka na. Hindi ka kasama. Hindi ka kasama. Hindi ka kasama doon sa unang pagkabuhay na maguli. At talagang pag sinabi mong Kristiyano ka at nakakilala ka sa Panginoon Diyos, tapos hindi ka kasama sa pagkabuhay na maguli, sa unang pagkabuhay na maguli, delikado na kalagayan mo, kapatid. Hindi ka makakasama sa maliligtas. Nakaalam ka eh. Bakit hindi ka kasama? Ibig sabihin, hindi ka Kristiyano. Hindi ka tunay na mananampalataya ng Diyos. Kapag hindi ka napasama sa unang pagkabuhay na maguli. Amen po ba yung mga kapatid? Meron pa naman pangalawa. Kaso ang pangalawa ay hindi para sa Kristiyano yun. Para kanino yun? Sige nga mga kapatid, para kanino yung pangalawang pagkabuhay na maguli? Kung naaalala niyo yung mga aral natin. Yung mga nakaligtas. Kakatulad sila ayon saan? Sa gawa. Bumagsak ka na nga Kristiyano eh. Hindi ibig sabihin, mas lamang yung mga masama mong gawa kaysa mga mabuti mong gawa. Hindi wala na talaga yung mga kapatid. Kristiyano ka, nakakilala ka at nakarinig ka sa salita ng Diyos, kapag hindi ka napasama sa unang pagkabuhay na maguli, delikado ka na. Dahil hindi ka talaga kasama. At hindi ka rin kasama sa maliligtas. Mas maigi pa yung mga bubuhay sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Kasi meron pang pagpapasihan sa kanila. Gawa. Ikaw, Kristiyano ka. You are proclaiming you are a Christian. Pero bakit ganun? Pagbabasihan sa inyo ng Panginoon Diyos para buhay kayo, mabuti mong gawa. Doon sa pangalawang pagkabuhay na maguli, hindi para sa iyo yun.
Kasi kung doon sa unang pagkabuhay na maguli, bumagsak ka na, how much more pa doon sa pangalawang pagkabuhay na maguli? Ibig sabihin, hindi ka talaga Kristiyano. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya, tanong ko sa inyo, mga kapatid, siyasatin niyo yung mga nangyari sa inyo itong sanlinggo. Ano ang mas lamang na ginawa ninyo? Mabuti o masama? Naging mabunga ba kayo? O naging tamemeng Kristiyano lang kayo? O baka puro gawang sanlibutan lang ang ginawa niyo? Trabaho lang, tulog. Trabaho, tulog. Trabaho, tulog. Ganun lang? Eh, yung ba nangyari sa inyo? May kulang, kain. Trabaho, kain, tulog. Tapos kakain ulit. Tapos pagka-day off, kain. Ganun lang. kain, tulog. Pagka-day off, ganun lang. Actually, walang ginawang masama. Wala rin namang ginawang mabuti. Mas lang kain. Napakatinding Kristiyano. Inalagaan yung templo. Yung pagkain. Office, di ba? Diba? Tanda natin mga kapatid, di ba? Sabi din yun yung apostoluhan eh. Basahin nga natin yun. Yun John 5:28 to 29. John 5:28 to 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. 28. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghaton. Amen po ba yun, mga kapatid? Sana doon tayo. Sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Sino makakaranas doon? Yung mga tao, mga Kristiyanong gumagawa ng kabutihan. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi kapag gumagawa ka ng masama, para ka sa paghatol. Kaya tanong ko sa inyo, mga kapatid, eto lang, etong week na itong dumaan sa atin, alin na mas lamang? Ginawa mong mabuti o yung ginawa mong masama? Sana i-survey natin yung sarili natin, mga kapatid. Alamin natin, ano na ba ang kalagayan ko sa harapan ng ating Panginoon Diyos? Baka mamaya, pag dumating ang hinaharap na yon, nagbukas ng libingan ng ating Panginoon Diyos, hindi buksan yung sayo. Nakasarado na forever. Diba? Kasama po ako dyan! Buksan niyo po ito! Darating ba tayo sa puntong gano'n, mga kapatid? Sana hindi, mga kapatid. Amen po ba yun? Na para bang yung nangyari doon sa 5 babae na hindi nakapaghanda. Kahit anong kapapila, anong sasabihin sa ng Panginoon Diyos, hindi ko kayo nakikilala. Huwag tayong dumating sa puntong iyon, mga kapatid. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Sana po tayo sa pangalan ni Japet. Si Japet, ang ibig sabihin ng pangalan niya, open or expansion. Panatilihin natin bukas ang mga bagay na dapat bukas sa isang Kristiyano at tatamuhin natin ang isang pagbubukas ng Panginoon Diyos sa hinaharap. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan ang ating Panginoon Diyos. Meron po ba kayong katanungan, mga kapatid?